Mapagpalang araw sa ating lahat at sa nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang Biyernes Santo sa pagpapakasakit ng Panginoon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Alfredo Rolon Jr., SVD, Associate Priest ng Shrine, kasama ng mga paring SVD. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kamatayan ni Jesus sa krus. Tayo'y nagninilay sa kanyang dakilang pag-ibig na inalay para sa ating kaligtasan. Pararangalan natin ang krus na, bagamat naging kasangkapan ng pagkamatay ni Jesus, ay nagkamit para sa atin ng kaligtasan at buhay. Kaisa ng buong sambayan ng Kristiyano, magpasalamat tayo sa Ama na siyang may akda at pinagmula ng grasya ng ating kaligtasan. Magsitayo po. Magsilahod at tahimik na manalangin. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal. At sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan, kaya't dugoy dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak, upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayoy marami rin ang mga bansang magugulantang, pati mga hari pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di na balita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ni numan. Sagot ng mga tao,
Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin, para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap. Na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamon niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kaloob ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo
ng hindi malupig. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kung tapat at totoo. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung makasalubong ko ay nagsisiiwas. Nilipat na akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. Subalit upuon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw, o magpakatatag ang mga nilikha. Lahat ng sapuon ay nagtitiwala. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroong tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan, at dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Kristo
ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga-Nazaret. Ako, si Jesus. Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga-Nazaret. Sinabi ko na sa inyong, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng aliping iyon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga batay na Hudyo at ang pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyanan ni Caifas sa pinakapunong saserdote ng panahong iyon. Si Caifas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Sumagot si Pedro, Hindi. Maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Sinagot siya ni Jesus, Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na kagagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifas, ang pinakapunong saserdote. Samantala,
Naroroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila, Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? sumagot si Pedro. Hindi. Tinanong na naman siya ng isang mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpisan niya ng tenga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinutwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caifas, si Jesus ay dinila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang pangpaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato. Dalhin niyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo. Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan ng kaninuman. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus. Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Tinanong siya ni Pilato. Ako ba'y Hudyo? Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito, kundi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari. Sabi ni Pilato, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang haring ng mga Hudyo? Hindi! Huwag siya! Kundi si Barabas! Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at pinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At si Jesus ay pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato. Narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato. Kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito.
Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumagon si Jesus. Ani Pilato. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinagad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ni Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, nilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo. Narito ang inyong hari. Sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Tanong ni Pilato. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari, kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, sa isang gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. sumagot si Pilato. Ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang maipako na ang mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating ulitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan, ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. at sinabi ni Jesus sa alagad, Narito ang iyong ina. mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako.
May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo, at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, Naganap na. Inukayok ni Jesus ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw na pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit pahilim lamang dahil sa takot ng mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra na pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nilang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kanyang lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan ni Jesus ay may isang halamanan, at dito'y may isang bagong libingang hindi pinaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hi and hello to everyone. Ako po pala si Father Ronald Ray Esperatines, SPD, at kasama ng mga kaparian ng Christ the King Seminary at Shrine, si Father Ronnie Crisostomo, ang aming rector, at si Father Dondon, mga brother, seminarians, at volunteers. Mainit po namin kayong binabati, especially sa mga nakatutok ngayon sa
GMA News Network, and official Facebook page. Thank you so much. Sa mga nasa Shrine of Jesus Facebook page, Father Jerry Orbos Facebook page, Divine Word Media, Young Ambassadors for Christ, Christ the King Mission Seminary Facebook page, and Words to Light Our Path. Thank you so much for being with us. May oras pa tayo. Kung pwede po sana, you push the button share below your screen. Tulad ni Jesus na ibinahagi ang kanyang sarili, in our own little way, share ourselves to others by clicking the button. At dahil din dito, bago ako mag-share, may share muna ako. Kanyang alas 12, nagkaroon po kaming 7 last words. At ako talaga ay sobrang na-touch. And it's as a priest, because I love you, I am obliged to share to you, endorse kung pwede, mamaya you watch the replay. 7 last words. Panoorin niyo po ito sa aming Facebook page, Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, and YouTube channel. At kung pwede po sana, mag-click na rin kayo ng follow, like, and subscribe. Thank you po in advance muli. I would like to start itong homily sa isang kwento 9 years ago, 2012. Kasama po kasi sa requirement sa pagkapari, bago ng ordination, merong retreat ng 5 araw. Ngayon, meron akong topic doon o payo ng aming retreat master na hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Ano itong payo? Sabi niya, kung gusto daw namin, ang sekreto daw, kung gusto namin maging matiwasay, maging fulfilling ang aming gawain bilang pari, meron kaming susi na dapat huwag kalimutan. Sabi niya, laging respetuhin ang karunungan at desisyon ng mga superiors. Ang mga superior yung aming provincial, mga prefect, rector, tulad ni Father Ronnie. Kasi sabi ng aming retreat master, ito doon kasi yung mga superior, they see and understand things. At di ko makalimutan yung kamay niya, sabi niya sa lupa, kayo, dahil baguhan pa, yung nakikita nyo lamang ay dito. Pero yung mga formators and superiors, nandun, para sila nandun because of experience and greater increase of light of the Holy Spirit. So parang, in short, parang akyat tayo ng bundok o 10 floors ng building. Di ba? Pag nandun ka sa taas, you can see a better view, wider understanding, at makikita mo yung mga bawat sulok. Ngayon po, sa paghambing na ito, gusto kong gamitin itong kwento para bigyang kulay at kahulugan. Bakit na dyan si Jesus sa krus? Bakit nangyari sa kanya ito? Kasi dahil yung binasa lang po sa gospel ngayon na napakahaba, napakinggan natin ang kwento ng pagpapahirap at kamatayan ng ating Panginoon Hesus. And for some people, it's difficult to understand why was He there? What purpose? At sa kanina pong sa binasa, si Jesus ay ang kwento nagsimula nang dinampot siya sa Mount Olivo hanggang sa inirap siya kay Pilato, hanggang tinusok yung kanyang katawan, hanggang mailibing. At naranasan po nating Panginoong Hesus ang lahat ng kahirapan. Tinusok ang kanyang katawan sa balikat, dito sa gilid. Tinusok. Yung alpiler nga ng bata ako, natusok lang ako, umiyak na ako. Yung panumbat, ipinako pa siya, sinugatan. At nararasan niya yung pagtraidoran ng kaibigan, iwanan ng mga alagad, kamunghian, pagsigawan ng mga tao, ininsulto pa siya na Pilato. Kaya nga po, from a human point of view, sa ating limitadong pangtingin na nakikita natin, tulad na sabi namin retreat master, masalimuot at karumal-dumal ang sinapit ating Panginoon. Pero I invite you, tulad na aming retreat master,
to go to the higher ground. Gusto kayong imbitahan na tingnan ang pangyaring ito na sinapit ni Jesus from a bigger picture by using faith from a higher ground. Tingnan natin ang nangyari kay Jesus sa pagtingin ng Ama. So ano itong bigger picture? Ang tawag dito sa bigger picture ay God's purpose, God's mission. There must be a reason behind. There must be a reason, wisdom behind. To explain this, gusto kong ikwento sa inyo yung kwento ni Maximilian Kolbe. Naging santo siya. Isa siyang Polish Catholic priest at conventual na Franciscan. Na 1941 po kasi, isa siya sa mga hinuli ng Nazi German. Nilagay siya sa Auschwitz, Poland. Ito palang Auschwitz is a 200 hectare property at na-divide siya sa 3 division. May prison camp, may labor camp, at extermination camp, yung mga ginagas at cremate. Ngayon, may isang araw, merong isang preso na nakatakas. At ang rule ng mga Nazi German, pag may isang preso nakatakas, ang sukli niya, 10 ang mamamatay. And to the worst, saan siya mamamatay? Sa starvation, gugutumin at ilalagay sa Bartolina. Ngayon, isa sa mga napili, nakalinya na sina Maximilian Kolbe. Hindi siya nakasama sa counting. May 10 na doon sa harapan. Ngayon, may umiiyak, nagmamakaawa, begging for his life. Sabi niya, "Huwag niyo akong patayin. Mayroon pa akong asawa at mga anak na gustong balikan." Ang pangalan niya ay si Frankisek. Ngayon, si Maximilian sa likod, sa kanyang awa, nagkusya siyang makiusap sa commandant at kung pwede, magpalitan sila. He will take the place of the prisoner. As sabi ni Frankisek, narinig niya yung binigay na dahilan ni Maximilian Kolbe para ma-convince na yung commandant na siya ang mamatay. Sabi niya, may pamilya siya, samantala ako, single, kaya okay lang. Pangalawa, Catholic priest naman ako. Napaisip tuloy ako, the willingness to die. Pangatlo, sabi niya, matanda na ako, okay na. Pero 47 years old lang siya. As si Frankisek ay 41 years old. Pero dahil kinumbinsa niya yung komandan, o sige. Now, ito pong yung 10 kasama si 10 days silang nagutom. But they did not die. Kaya para mapabilis sa kanilang pagkamatay, the Nazi injected poison, carbolic acid. Ngayon, itong si Frankisek lived until 94 years old and he died only in 1995. He lived to tell the good story and sacrifice. Ngayon, alam niyo po mga kapatid, yung ginawa ni Maximilian Kolbe, yung kanyang pagkusa dahil sa awa na makipagpalit, ay parang katulad din na ginawa ni Jesus sa atin. Parang katulad din. Bakit parang katulad din? Bakit parang lang? Because sabi ni St. Paul, there's only one person, irreplaceable, who can offer himself totally to God. Ang makapagbigay ng perfect sacrifice, and that's Jesus. Pero that's how to explain it. Bakit perfect sacrifice ang ginawa ni Jesus sa krus? Kasi ginawa niya ito out of unconditional love for you and me. Pangalawa, total obedience to the Father. At pangatlo, total humility. Bakit humility? Kasi tandaan nyo, Diyos Jesus. Sabi ni St. Paul, kahit siya Diyos, but He emptied Himself. Anong purpose? To save us, to give you another chance to be back to the home of the Father. Kaya gusto kong bigyan ng body language. Why Jesus is on the cross? Because of love. At anong purpose niya? Because He wants us to be home to the Father. Ano ito? Rooftop ng bahay. Rooftop. So Jesus loves us. He is in the cross because parang pamilya. We are God's family.
So please always remember that. Pero ito po ang punto ko. Maximilian Kolbe was able to save only one person. Kasi tao siya eh. But Jesus, because He is God, yung pag-alay ng kanyang buhay, He saved not only one person, but the whole world. The whole world. At ito po ang gusto kong to point out, bigger picture. I hope you get the point, the reason behind. Tama yung aming retreat master. Faith will help us go up from here to there. Minsan din natin naintindihan ating panampalataya, yung mga will ng Diyos sa buhay natin. Pero sabi ng aming retreat master, sige lang, go to the higher ground. Dito natin maunawaan bakit ang tawag natin sa araw na ito ay Good Friday. Anong maganda sa araw na ito? Bakit naging good? Kasi kahit mukhang bad ang nangyari kay Jesus, yung naging bunga niya ay good para sa ating lahat. Kaya Good Friday, kasi ako, ikaw, tayong lahat, kahit yung mga hindi pa pinapanganak, just in case, at mga namatay noon, kasama po sila, niyakap ni Jesus. Kaya today, binibigyan po natin ng pagpaparangal at pagpupugay ang cross ni Jesus. We thank Jesus for giving Himself. Ngunit aside po sa pagpapasalamat sa Diyos, may mga marami pang paraan how para masuklian natin ang ginawa ni Jesus sa krus. May tatlo po. This is practical. Una, pahalagahan po ang buhay na hawak-hawak ninyo ngayon at hawak ngayon. Alagaan ang kaluluwa, alagaan ang isip, ang puso, ang katawan. Kasi po buhay ng Diyos ang itinubos po sa iyo. Buhay ng Diyos para magkaroong second chance. At huwag ito nang sasayangin. Make the most of this second chance. Make every second counts with you and your family. Pangalawa naman, practical, learn to pass the good and love we receive to others from God. How? Una, magpatawad gaya ng pagpapatawad sa ating ginawa ng Diyos. Pangalawa, matutong umunawa kahit sa mga kahinaan ng iba. Kasi tayo din ay inunawa ng Diyos sa ating kahinaan. At pangatlo, tumulong po sa lubos na mga nahihirapan. And third, practical way we can apply how to return back to Jesus, the good thing. Sa sitwasyon po ng buhay nyo ngayon, siguro maraming bad things experience nangyari, maraming bad for the past months. Kaliwa kanan na bad. May COVID, may problema sa lapi, awayan, kahinaan ng loob, maraming bad. Pero ang invitation po sa atin sa araw na ito, sana makita natin yung good Friday in the midst of bad Friday. To see the Good Friday in the midst of bad Friday. Sa sitwasyon po ng buhay nyo ngayon at pamilya, let us see the good from the bad. Meaning kung meron po kayong dinaraanan ngayon sa buhay na mukhang bad talaga, na wala na, finish na, take muna, wait muna, tinan muna ito, baka merong purpose, message si Lord sa atin. Baka kasi blessing in disguise lang ito. Blessing in disguise. At dito natin maintindihan ang sinabi ni St. Thomas Aquinas. Binasa ko siya for 6 months. At antig sa akin, sabi niya, yung nangyari kay Jesus sa krus was a happy fault. Happy fault. Kahit nagkamali yung saserdote, mga tao, pero happy pa rin. Happy. Happy fault. Happy fault. Nagkamali si Judas, nagkamali mga saserdote at mga tao, but God never was wrong. Nagkamali sila for not believing Jesus as God. But look, their fault led to the salvation of the entire world. Tama yung sa mga retreat master. Ito lang nakikita natin, but we have to go there. To close this homily, minsan ganoon din po sa buhay natin.
We cannot understand certain problems that comes in our way. Pero ano mang situation ito na meron tayo, well, I invite you to look at your experiences from what happened to Jesus. Pray over it. Tingnan mo na baka the Lord has a reason and purpose behind, or baka He is only setting you up for a greater destination, o kaya kung meron tayong hiningi na bagay sa buhay natin, baka meron siyang hiningi ngayon sa buhay natin na gustong ating i-let go, baka na nakakaharang, we let it go. We may not see it now, but later on, we will see things around falling into places. Kung hindi pa nasasagot ng Diyos ang mga dasal natin, maybe God is still on the way, hinahanda pa, niluluto. But it's in the process of unfolding and realizing, because remember, God's wisdom is greater than man's wisdom, higher ground. I would like to leave you a story, ay yung homily ng Bishop po ng Tandag, para to summarize what I'm saying. Homily ito ni Bishop Raul Dael ng Tandag, Surigao del Sur, ng Christmas, para sa mga pari ito, pero this is applicable to all of us. Sabi niya, the purest part of our lives will come out in times of difficulties and trials and crises. The purest part of ourselves will be purged by difficult moments in our lives. But sabi niya, don't surrender in the middle of the fight or in the process of God, because God will bring out the best in you. But never surrender. Kasi sabi ni Bishop Raul, the more we encounter the cross, the more we encounter God, even in our failures, even in our sickness and confusion. Indeed, God's love can change us. God is present in us, and we thank the Lord for sending His Son, for giving life to many, including you and me. God bless everyone. Para sa banal na simbahan, idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob, at upang tayo bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo'y makasamba sa Diyos, Ama nating makapangyarihan. Magsilahod po. Magsitayo po. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig, upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa Santo Papa, idalangin natin ang ating banal na Papa na si
Francisco na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng banal na sambayanang ipinagkatiwala sa kanya para paglingkuran. Magsiluhod po. Magsitayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan umiiral ang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan na lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan upang ang sabayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihang iyong inaasahan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Idalangin natin si Honesto na ating obispo. Gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari, mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayanang Kristiyano. Magsiluhod po. Magsitayo po. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Para sa mga inihahandang tao sa pagbibinyag. Idalangin natin din ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan para sa tubig ng binyag sila'y muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at ikapagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Magsiluhod po. Magsitayo po. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang aming mga inihanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Hesu Kristo na nanalig upang marapatin ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Magsiluhod po. Magsitayo po. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo itinalaga sa buklod ng iisang binyag upang sila'y magkabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para sa mga Hudyo. Idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niya sa pag-ibig sa kanyang ngalan sila'y ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Magsiluhod po. Magsitayo po. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya isumilang. Dinggin mo ang pagluhob ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo. Idalangin din natin ang tanang hindi sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Magsiluhod po. Magsitayo po. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at kaming sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanang sa iyo'y humahanap ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos.
Idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapatin sa Kanya'y makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Magsiluhod po. Magsitayo po. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pag natagpuan kay masiyahang walang maliw. Ipagkaloob mong kami may mga di kanais-nais na balaking mabanaagan pa rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nila ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at amang aming pinanggagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Para sa mga umuugit sa pamahalaan, idalangin din natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng Amang may kapal alinsunod sa kanyang kinalulugdan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Magsiluhod po. Magsitayo po. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan sa ipagkakamit ng kapayapaan at ikapapanatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para sa mga may tanging pangangailangan. Idalangin natin, mga kapatid, sa Ama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian, ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasapiitan ay lumayang tuluyan, ang mga naapi ay mahango sa kawalang katarungan. Ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan. Ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan. Ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan. At ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Magsiluhod po. Magsitayo po. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian. Pinatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan. Paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan upang bawat nasa kagipitan
ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Para sa pagsugpo sa laganap na salot. Idalangin natin ang dagliang pagsugpo sa salot na dulot ng COVID-19 na nakapipinsala sa buong daigdig upang pagalingin ng Amang makapangyarihan ang mga may karamdaman, patatagin ang mga kumakalinga sa kanila at tulungan tayong lahat na maging matatag sa pananampalataya at pagmamalasakit. Magsiluhod po. Magsitayo po. Ama naming makapangyarihan, pinagmumula ng lahat ng buhay, kalusugan at kagalingan. Tunghayan mo ng may habag ang sandaigdigan na ginugupo ng karamdaman. Ipagsanggalang mo kami sa gitna ng matinding pagsubok na aming kinakaharap at sa iyong makaamang pagkalinga, dulutan ng kagalingan at kaginhawahan ang mga may karamdaman. Palakasin mo ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na, at gawaran mo ng kaganapan ang aming pagsisikap na masugpo ang lahat ng salot na ito. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Magsiluhod po. Magsitayo po. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus, na poong banal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay Magsiluhod po.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap na iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumami kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong paghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isipan at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at magsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at San Joseph Reynademets. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa ilang patalastas. We invite everyone to join us online at 5 p.m. today for the devotion to the Sorrowful Mother. On Holy Saturday, April 3, we shall have at 8:30 a.m. Lauds and at 7 p.m. the Easter Vigil. On April 4, 2021, Easter Sunday, we shall follow the regular Sunday Mass schedule at 8 a.m., 10 a.m., and 4 p.m. For more information, please check the Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word Facebook page. Thank you very much, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD Shrine Rector. Samayin
Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambayanang gumanap ng paggunita sa pagkamatay ng iyong anak, na siyang pagkabuhay ng nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pakikisamang maaasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen.